alas 3 ng hapon, ito ang maririnig sa Barangay Buli sa Batu, Leyte. Ibig sabihin lang yan, luto na ang paborito nila ritong merienda. Gawa ito sa kamoting kahoy, manipis at pabilog ang hugis nito. Sinlaki ng plato at para mas sumarap, binubuhusan nila ito ng latik. Ang tawag nila rito, kab-kab sa latik. Isa sa mga gumagawa nito, si Angel. Ang kanyang kabkab sa latik recipe, pamana pa raw sa kanya ng kanyang lola Gunigunda. Tungod sa among kapobre, magbuhat ko og kabkab akong ibaligya sa mga tabo-tabo aron na ay mahimo na akong pangwarta. Ang gamit ni Angel na kamoteng kahoy galing sa tanim nila mismo sa bukid. Ito, saktong-sakto to, malaking puno. Marami tong laman. Ay, ang dami. Hinugasan niya ang mga ito sa sapa. Binalatan. At ginayad sa kung tawagin nila, banguran. Tapos ito yung medyo mahirap na step kasi kakad ka rin siya isa-isa. Sunod itong hinulma sa ginupit-gupit na dahon ng saging. Pa-flatten natin siya ng dahan-dahan. Hanggang sa mag-shape po siya na kasing laki ng plato. At saka isinalang sa kumukulong tubig. For 1 minute po ito. Tapos pag nagkulay paste na po siya, pwede na po natin siya tanggalin. Ang nahangong kabka pinatuyo ni Angel sa kanilang bubong. Kinabukasan, pwede na itong iprito. At ang nagpapasarap daw sa kanilang kabkab, ang latik na tinimplahan ng muscovado sugar. Unique iya lasa, gidagdagan siya latik. Lami gyud siya na combination. Crunchy pud siya. Ang paborito namang merienda ng mga tiga-Badok sa Ilocos Norte, pamana rin ng kanilang mga ninuno para itong minatamis na chichirya na gawa sa pinatuyong papaya. Pero ang gamit dito, hindi ang bunga, kundi ang mismong puno nito. At ang tawag nila rito, ingkalte. Isa na nga lang daw ang marunong magluto ng ingkalte gamit ang puno ng papaya. Ang magsasakang si Richard. 15 anyos lang daw siya nung natutong magluto nito. Yun ang gusto yung customer. Natutunan ko po, ma'am, sa mga magulang ko nagluto ng ganon. Ang gamit daw ni Richard noon pa man, ang puno ng lalaking papaya o yung papayang hindi namumunga. Madali naman kumuha ng papaya, ma'am, pero yung mag-slice medyo mahirap. Kailangan may bilad para makuha yung texture. Ang nagpapatamis dito, katas ng tubo na kinolekta niya gamit ang dadapilan. Malaking tulong ito para makaluto. Pagkatapos, isinalang ito sa malaking kawa para gawing pulot o molasses. Kapag lumapot na, pwede nang ihalo ang pinatuyong puno ng papaya. Binibitin namin para hindi dumikit sa paglutuan. Kasi pag dumikit na uulog yung mga linuluto namin. Sarap naman, para yung kamuting kahoy na linuluto lang nila. Ang Ilocano bilang matipid, bilang masinop at mga taong ayaw nag-aaksaya ng kung anong meron sila. Ginagawa nila ng paraan na kung saan ang lalaking papaya na hindi makapagbigay ng prutas ay pwede pa rin kainin. Dito naman sa kabundukan ng Banawe sa Ifugao, may isang tradisyon na patuloy na umaagos at ipinapasa-pasa sa mga henerasyon ang pagtagay nila ng isang klase ng alak tuwing may espesyal na okasyon. Gawa ito sa binurong bigas o fermented rice at ang tawag nila rito, baya.
Meron siyang dalawang purpose. Isa, yung mas relihiyoso, mas ritualistic na purpose niya. Pero meron din siyang celebratory purpose na iniinom ng mga tao yon traditionally para mas maging kaiga-igaya yung mga selebrasyon nila. Sa bawat tahanan sa Ifugao, meron daw marunong gumawa ng baya. Pero ang baya na gawa ni Angker Umanggan, namumukod tangi. Bukod kasi sa espesyal na sangkap nito, isa rin daw siya sa mga pinakamatandang gumagawa pa nito ng mano-mano. Ang pinufu, isang klase ng yeast. Hain masya kahla, anto ko na in masya laklakay, pun paamaan siya, kinopo. Ang paggawa ng pinufu, dati nilang isinisikreto. Pero ngayon, handa na nilang ibahagi sa publiko. Masya na tiniyako, anjah na pakuy hitin idi. Ang native na bigas o tinawon rice, binayo. Sunod itong binuhusan ng tubig. Opolon hanan ikayo siya pokah an nitip harawis. Nilagyan ng ugat na kung tawagin, ongwod. Para maaman hi umi masya na pumanglo tanan aon wod. At saka nila ito hinulma. Yakreton iti tachi tam jawon ay mapodya. Kita mon iho tana pumanglohan tinopo. An macam na inji po ay ana inji po nan saja aja un hamoy an ana maribrepok si inji po ana. Si Ramon gumagawa ng sarili niyang rice wine o baya. Pero ang kanila, itinusta. Kaya ang tawag sa klase ng baya na ito ni Ramon ng mga tiga-Batag, lipog. Maari pantay-pantay pakasalag. Kasi pag may sunog, medyo mapait-pait yung lasa ng rice wine natin. Kulo-kulo na, dahan-dahan na ilalagay itong roasted sticky rice. Sa salita namin, we call this spirituum. Para sa yung mga underworld spirit, para hindi sila makialam dito, para maganda ang pagkagawa. Dapat malamig na malamig bago ibudbud yung yeast. At para maiwasang masira ang lipog, nilagyan din nila ito ng ulod o wheat stalk at dahon ng saging. Lipat sa rice wine jar for fermentation proper. Pag nailagay na lahat at inakit natin ito, pamahiin yan, walang magluto ng malansa dito kasi yung amoy niya para hindi makontaminate ito. Hindi po maano sa lalamunan, wala pong pait. Medyo matamis and smoky yung amoy niya. Etong lipog na to ay isang napaka-importante na artisanal na produkto, napakahalagang elemento ng ating katutubong kultura. Sa bawat ngasab ng kabkab, sa bawat sausaw ng ingkalti, at sa bawat tagay ng baya, nakatatak ang kwento ng ating lahi. Hindi lang ang mga ito basta pagkain, kundi pamanang panlasa, alaala at kultura. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.